Marami pong himalang nangyari sa buhay ko sa aking pananalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. Isang mapaghimalang istorya ang ating matutunghayan ngayong kapistahan ni Santo Padre Pio. Isang bagong pari ang ating makakapanayam at ipapahayag ang kabutihan ng Diyos dahil sa tulong at gabay ni Santo Padre Pio sa kanyang buhay. Bata pa lamang ay nakaranas na siya ng matinding karamdaman. Good morning po. Ako po si Reverend Father Roy D. Kiambao mula po sa Missionary Servants of the Immaculate Heart of Mary doon po sa Montalban, Rizal. Ako po ay bagong ordain na pari noong last July 17, 2023 sa parokya po ng Immaculate Heart of Mary, Hinulugang Taktak, Antipolo City. Noong ako po ay isang taong gulang pa lamang, nagkaroon po ako ng leukemia sa dugo. Ibig sabihin, nahihirapan po akong huminga dahil sa hindi patuloy yung pagdaloy ng dugo sa aking katawan. Doon po sa pananalangin ng aking ina kay Santo Padre Pio at yung kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Isa lamang po yung iniling ng aking ina sa ating mahal na Santo Padre Pio. Kung ang anak ko po ay kukunin ninyo, tatanggapin ko ng bukal sa loob. Pero kung ipagkakalob niyo po siya, ay ihahandog ko siya ng buong buo sa inyo. Nung ako po'y lumalaki, naging normal po ako. Normal ang aking kalusugan, bagamat nung ako'y bata ay meron na po akong leukemia na pinagdadaanan. Pinagaling ako ni Santo Padre Pio sa karamdamang ito. Noong pong May 2022, nagkaroon po ng findings na merong dalawang malaking bato sa aking bato na nakabara po. Kaya po ang sabi ng doktor, kailangan po ng emergency operation para tanggalin ito. Bigla pong sumakit yung sa aking tagiliran. Ang akala ko po ay normal na sakit sa tiyan lamang. Nagpa-laboratory po ako at nakita po yung dalawang bato na nakabara dun sa daanan ng aking pag-ihi at naging dahilan ng sakit na ito. Pero sa aking pong paggagamot at pananalangin kay Santo Padre Pio na aking inaasahan lagi po sa aking kalusugan, nakuha po sa gamutan ang pagkalusaw nitong dalawang malaking bato. Sa pamamagitan ng aking pananalangin kay Santo Padre Pio, ang biyaya po ng bukasyon ng pagpapari. Marami po akong pinagdaanan sa aking bukasyon sa pagpapari. May mga pagkakataon po na na-reject ako sapagkat sa kanilang pananaw ako hindi karapat-dapat. Pero patuloy pa rin po ang aking pananalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. Nangarap po ako na maging tulad ni Santo Padre Pio, maging dahan ng pagpapatawad sa mga kapatid din natin na humingi ng pagpapatawad. Naordinahan po akong pari noong July 17, 2023. Ito'y malaking pagpapala po sa Panginoon sapagkat ang sabi nga, marami ang tinatawag pero kaunti lamang yung pinipili. At panghuli po, ito po yung mas pinapasalamatan ko sa Diyos. Mayroon po akong pamangkin na 1-year-old. Meron po siyang dalawang malaking bato rin sa bato. Nakikita ko po ang paghihirap ng bata. Pero noon po sa kanyang operasyon, pinagdasal ko po siya kay Santo Padre Pio. Nawa po ay yung operasyon ay maging ligtas para sa batang ito. At salamat po sa pananalangin ni Santo Padre Pio. Natanggal po ng ligtas ang dalawang batong ito. At ngayon po, yung bata, 6 na taong gulang na po. At hanggang ngayon, pati po ang kanyang mga magulang ay patuloy na nagpapasalamat kay Santo Padre Pio. Ang bata po, ang pangalan niya ay Kiandre Dokusin. Pero simula po nang naganap ang himalang ito ng pagpapagaling, ang naging palayaw po ng bata ay Pio. Paagi po ng aking buhay pagdarasal yung pananalangin at ginagamit ko po itong munting babasahin at ito po ay ginagamit ko na aking gabay, pananalangin sa ating Santo Padre Pio. Sobrang grateful po ako sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob sa akin at lalong-lalo na sa pananalangin kay Santo Padre Pio. Sobrang pasasalamat po ang aking ibinabalik sa Diyos
at kay Santo Padre Pio na ako po'y naging pari. Sa mga kapatid po natin na pinangahina ng loob, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Ang sabi nga ni Padre Pio, ang lahat ng ating pinagdadaanan ay pakikibahagi lang natin sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay pagkatiwala mo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na nagpapala sa atin. Lagi nating tatandaan na sa kabila ng ating paghihirap at mga karanasan, ay may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Ang palaging paalaala sa ating lahat ni Santo Padre Pio ay patuloy na manalangin at huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng ating pagdurusa.